Ayun, welcome back muli sa ating maliit na YouTube channel guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Mega love shoutout din po siyempre sa ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Ino Vlogs, mga kasamahan ko pong reactors at Kalingap charity vloggers. Sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong live ni Kalingap Ido kagabi, kung saan sinagot po niya o ika nga nagsalita na po siya dahil sa dami po talaga ng reaction at pati siya nababas na din po, okay? Yung sponsor at si J. Brad lalo na, okay? Pati na din po si Doc Club ay nababas na din po. Kaya naman sinagot na ika nga ni Kalingap Eds at ika nga nagsalita na po siya, okay? So bago po natin gawa ng reaction guys, ito panoorin muna natin sandali para malinaw po, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag bakit po ba nagkaganon. So ito po guys, pakinggan natin at bago po natin gawa ng komento. Okay? So ito po yun. Sobrang tagal ng vlog ka, halos full day tayo nagparaan. Anong part yun yung gawin natin? 61? Hindi ko alam. 62? Tapos nun, uwi na kami nun guys, no? Nung bandang alas, naka-ano na kami, naka-rest, magre-rest na kami ng alas 11 sa ano. Sa ano. Tapos si Jay po, Jay Brad, masama ang pakiramdam nito. At di niya kinaya yung ano, yung panahon dito pa bago-bago. Tapos yung rides sobrang ano, tindi. Extreme ang rides namin doon, halos pagkang ano. At nagkasakit siya nun. Mainit siya. Chinek ko rin siya, mainit talaga. Pinalinturan po ako, nilagnat po ako sa gabi. Oo. Siya ang ano, sidekick ko siya kahapon eh. Siya ang cameraman ko. Saka si Doc ang driver naman. Alalay ko sila. So ayan po inanuta muna yung ano, yung sitwasyon. Pagod si Jay, may sakit pa. Tapos yun po, papunta na kami sa ano, sa hotel. Siyempre, ano tayo, kami dito nagtitipid kami kaya yun. Yung ano talaga, ako sagot ko lahat kasi ito ang ano pa, lakad ko to ay kaya sagot ko sila lahat. Nung papunta na kami dun sa ano, sa hotel yun, sagot na nung sponsor po yun. Tapos ayun, nung ano po, nung naadong kami papasok na kami sa ano, sa taas. Tapos noon po, nagpapahinga na kami noon Tapos si Doc po naiwan sa baba. Tapos si Jay po, si Jay at yung mga lalay ko, sila ang mga sikaso ng gamit. Tapos ako pagod doon, kausap ko yung sponsor. Tapos biglang pumapasok si Doc, nagla-live. Tapos sinabi yun, di ba? Ang sabi po nasaan yung nasan si Beyonce, nasa kabilang kwarto po siya. Tapos sinabi kasama to. Kasama to dahil ginaano yung gamit. Tapos kami po dapat tatlo ang magkakasama sa room. Tapos yun, hindi na sabi ko ang sana nun, ako rin sana kasama ako ng sponsor dito magpalipat. Ang gagawin ko sana nun, ililipat ko na rin si Jay dito sa namin, dun sa sponsor kami tatlo. So ayun po, ganun na nangyari kagabi. Yun po ang hindi nyo alam, galit na yung lahat. Tapos maling-mali yung mga yung mga sinabi-sabi sa sa reaction, mga nyo po, which is nakaka-disappoint kasi pinangunahan nyo agad yung yung mga pangyayari kahit hindi nyo alam yung idea. Andoon si Erica, hindi po, wala po doon si Erica kahit sino pong tanongin nyo, di ba? Wala po doon si Erica. Yung sinasabi nyo pong kasama ng sponsor ko yung si Erica, sabi po ng sponsor ko is nagkataon lang po, hindi rin po niya alam. Hindi rin po niya alam yun. Sinabi lang niya, galit nga yung sponsor ko dahil sinama dun sa pinuntahan niya si Erica nitong kasi ang usapan lang po namin yung sponsor ko is magkita kami dito. Hindi po dahil pinapunta niya lang ako may gamit po siya, galing po siyang LA, 15 hours ang biyahe papunta dito. Tapos po, pagod na pagod. Nakakahiya naman pong ako reregaluhan, ako pa magiging demanding sa uy, dali mo dito ang bagahe, ganito, dali mo dito sa
sa bahay ko. Siyempre ako na mag-aano, kasi akong bibigyan eh. So ayun, bakit tayo mag-aano dun? Kaya na mag-adjust kasi may give na nga sa atin, tayo pa mag-aano. So ayun po, yun po lahat ng pinaka-ano dun. Saka yung mga nag-ano sa sponsor, pasensyahan po tayo. Pag naano po kayo, block ko kayo lahat. Lahat ng nakita ko, hindi ko nagustuhan yung mga reaction dyan. Ayoko na nagsasalita ng di pa alam ang buong detalye. Nakakaano ba, ang dami ko nabasang masama. Lalo na sa sponsor ko, sa mga kasamahan ko dito, ang bihira. Kinuha ko po sila dahil kailangan ko ng kasama. Saka pinaalam ko po sila kay Lingap Rock. Dahil hindi ko po alam dito sa lugar, saka kailangan ko po talaga ng alalay. So yun po talaga ang nangyayari. Yun po ang katotohanan, wala pong iba. Yun, so yun po guys, napanood po natin at malinaw po ang binanggit ni Kalingap Eds. Buong araw po sila nag-shooting. So pagod na pagod sila at ito nagkasakit pa ito si Jibrad dahil kasama na din po doon, masama ang panahon, plus yung mga rides na sinakyan po nila ay mga extreme po talaga. So, masama po talaga ang pakiramdam ni Jibrad. Okay. At dito, kaya naman nagkaroon ng problema dahil nga po doon sa live ni Doc Club na kulang sa information. Tapos, marami na pong nag-reaction o marami po ang nag-iisip agad na mga nakapanood. Hindi lang naman po mga reactors ang nag-react agad. Okay, yung mga viewers mismo, sila din po nag-react din po sila agad. Base din po sa napanood nila sa live po ni Doc Club na sabi nga po doon, ang kasama ni Viancy sa kwarto ay si Jibrad. So siyempre, ang conclusion po ng tao guys, pagka ganon, mag-iisip po sila na natulog si Jibrad doon, tapos nandoon si Viancy, tapos si Ido ang kasama itong sponsor. Kasi yung po ang narinig, sa binanggit po ng sponsor. Kaya naman, parang wildfire po yun. Siyempre, marami ang nagmamahal kay Viancy. Marami po ang nagpo-protekta dyan. Tapos, ganun po ang mangyari. Yung pala, ang purpose pala, kung bakit nandoon si Jibrad sa kwarto na yon, base nga sa paliwanag ni Kalingap Eds, para pala ayusin o para ihatid ang mga gamit. So malinaw po yan guys, kung nabanggit sana yun sa live ni Doc Club na nagpunta doon si Jibrad para ihatid ang gamit, hindi sana magkakaroon ng problema. Hindi po sana magkaroon ng bashing against kay Jibrad, against kay Doc Club, at against sa sponsor. Okay? Kasi nga, sabi nga po nila parang sinit up ng sponsor yung mga pangyayari dahil gustong sirain ng EDC. So kaya naman kahit sino talaga, mga nagmamahal sa tambalang EDC ay talagang magre-react po talaga. So yun po ang problema doon. Marami po ang nag-jump into conclusion. Yun naman po ang risk dyan guys, pagka bilang reactor tapos nagja-jump po tayo. Normal naman po yan. Nangyayari po yan. Doon naman sa mga nagre-react agad, base doon sa information na napanood sa live ni Doc Club, siyempre, hayaan po natin sila guys na magpaliwanag kung bakit. Yun po ang paliwanag nila, bakit sila nag-react agad. Parang sa main media po yan, kung saan pag nag-reaction ka po agad o pag nag-report ka po agad, posible po talaga na kulang yung information mo o di kaya yung information mo parang libelous. Kaya nangyayari po yan sa mga dyaryo minsan, kinakasuhan ng mga nire-report nila na kulang-kulang o mali-mali. Lalo na po pag naapektuhan na po yung posisyon ng tao, lalo na po pag nasa gobyerno. Pasalamat nga tayo guys dito sa Team Kalingap, hindi po nangyayari ang ganun. Pero normal po yan, nangyayari po yan, kahit noon nangyayari po yan sa aming mga reactors. Minsan, siyempre lalo na po pagka trending o viral po yung balita, sa tingin natin mag-viral yung balita, nandoon agad nagre-reaction agad ang mga kasama po nating reactors. Okay? Unfortunately or fortunately, hindi po tayo nakapag-react agad guys dahil hindi po natin alam kung ano talaga ang detalye doon sa balita, kaya mas pinili ko po guys na hindi muna mag-reaction at hinihintay ko muna, at isa pa po, busy po talaga tayo sa trabaho. Okay?
So yun, malinaw po guys ang binanggit ni Kalingap Eds at sana mawala na ika nga ang bashing against sa kanya, against kay Duklab, against kay J-Brad at sa sponsor dahil wala naman palang masamang nangyari. Okay, lahat pala okay at masaya sila at kung bakit nandoon si J-Brad sa kwarto ni Viancy para lang pala ihatid ang gamit. So malinaw, magkasama ang mga boys at nag-iisa si Viancy sa kanyang kwarto. Base po sa paliwanag ni Kalingap Eds. Okay? At ang tanong, nasaan si Viancy? Ito guys, naririnig natin ang boses ni Viancy. Pakinggan natin sandali. Pusa, yung pusa. Uy, yung pusa. Aray ko. Uy, mamaya. Bihira ka. Ayoko na. Napapalo yung pusa. Pusa, pusa. Ayan nyo po yan si Kalingap Endo, mapangasar po yan. Sanay na po kayo sa ugali dyan. Uy, bawal ka magsalita. Bawal yan. Magagalitan tayo dito. Ayun, so nandyan, no? Habang nagla-live si Kalingap Eds, ika nga gumawa lang po ng kunting drama, kunwari, si Kalingap Eds na hindi nila kasama si Viancy. Pero ang totoo, nandyan pala at masaya. Okay? So yun po ang kagandahan guys. At sabi nga po ni Kalingap Eds, sagot niya yung grupo niya kung ano ang mangyari. Ika nga. So pinanindigan niya at sabi nga po niya, pinapaalam niya kay Kalingap Rab dahil nga kailangan niya talaga si Duklab dahil kabisado po ni Duklab guys ang Manila dahil dati po niyang trabaho ay pinagdadrive po niya ang mga artista. Okay, so alam ni Duklab ang pasikot-sikot. Okay, at si J-Brad kailangan niya bilang cameraman. Okay, at siyempre si Viancy kailangan dahil gustong makita ng sponsor. Ang EDC ika nga gustong makita ng sponsor dahil sponsor pala ito ng EDC. Okay, nakasuporta talaga siya kay Kalingap Eds. At kahit naman sa tambalan ni Eds dati, no, si Erika. At meron ngang balita na yun nga, no, si Erika na-meet ng sponsor. Okay, at sa paliwanag po ni Kalingap Eds, hindi po sadya ng sponsor na nandoon pala. Kung ano man yung information guys, o kung ano man yung sistema, o kung ano man yung arrangement na yung sponsor nakipagkita doon kay Erika, siyempre nasa kanya po yun. Hindi naman po kasi nakasuporta po tayo sa tambalan ng Team Kalingap o sa Team Kalingap ay hindi na tayo mag-sponsor sa ibang tao o hindi na natin i-meet yung ibang tao na dati po nating kaibigan o dati na po nating sinusuportahan. Ika nga, nasa kanila po yun. Meron naman pong kalayaan. Okay? So kung nag-sponsor nga sa kay Erika at kung imi-meet niya si Erika, siyempre nasa kanya po yun. Okay? Ang mahalaga po dito guys, nakasuporta po siya sa EDC, nakasuporta po siya kay Edo. Okay? At kay Viancy. Okay? So malinaw po yan. Sana wala pong bashing na mangyari kay Edo at sa mga kasamahan po niya. Okay? At doon naman sa nabanggit ko nga po doon sa mga nag-reaction at medyo bashing ang dating, hayaan po natin guys na magpaliwanag po sila. Okay? Dahil siyempre alam po nila yung ginawa nila kung bakit po sila nag-reaction ng ganun. Okay? So, ang masasabi ko lang po dito, ika nga lesson learned dito sa nangyari nga sa live ni Duklab na ika nga yun po talaga ang nagiging nag-udyok o sabihin natin yun po talaga ang naging dahilan kung bakit na-trigger yung mga tao, hindi lang mga reactors, pati mga supporters ni Viancy, mga nagmamahal sa kanya, mga nagpo-protect sa kanya, doon po talaga sila, ika nga na alarma. Kaya naman para silang nag-wild, no? Nag-react sila na parang wildfire. Okay? So hindi po natin sila ma-blame guys kung bakit ganun na lang sila mag-react. Ang mga sponsors talagang nag-wild, bakit nagkaganon? Okay? So yun lang po guys ang ating reaction dito nga po sa pagpaliwanag ni Edo at mabuti po nagpaliwanag siya para matigil na ika nga yung issue, matigil na yung bashing kasi talagang matindi ang bashing guys sa kanila lalong-lalo na po sa sponsor. Okay, so kawawa naman po, nagsusuporta ka na, mababash ka pa dahil lang po doon sa live ni Duklab. May kulang doon pero siyempre naintindihan naman po natin si Duklab kung bakit ganun din po yung naging reaction niya. So yun lang po guys ang aking content reaction. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, sa inyong pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo kung nasaan mo tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.